Hello guys, for today's video nga pala ay pupukisan natin si Papa dahil mapuskol na yung buhok niya dun sa likod pero sa harap ay parang wala nang pag-asa. Pero syempre gagawa natin ng paraan para maging pogi pa rin siya kahit ganyan na. Madi kagdandanag pa, siyak bahala kanyam, no madim tapukis ko kanyam di kalbong kalangon. At syempre nung natapos ko ng grease cutter yung ulo ni Papa ay ginamitan ko na din ito ng gunting para naman mas mapormang tignan yung pukis niya. Hindi yung parang may agdan-agdan pala yan. Anya ka no, salsing? At syempre pagkatapos kong ginamitan ng gunting yung ulo niya ay pinampagan ko na yung tangad niya para matanggal yung gatal-gatal niya. Anya etan uncle, nya ka nga niya. At pagkatapos ko ang pinampagan yung tangad niya ay nilagyan ko na ng tubig yung ulo niya para mas madulas kapag tayo ay gumamit ng labaha. Alwada may ta George, may katay talapayag ni Papam. At pagkatapos ko ang ginamitan ng laba ay nagpipinishing na lang tayo para malpas na yung pukis niya at para makapaghatid na tayo ng estudyante sa school. At nung pagkatapos ko ang mag-finishing ay tinanggal ko na yung balabal dun sa tangad niya tapos impampapagpag ko uncle. Ay gusto lang tayo naramid mo. At pagkatapos ko ang magpukis ay sinapatosan ko na din agad si Bunso para mayagad ko na siya sa school. At ayan na nga si Bunso, ready na sa pagpasok sa school. Bunso, sakay ka na dyan sa Rosina installment. At nang pagkatid ko nga kay Bunso dun sa school ay agad na din akong pumunta sa palengke para yatid yung cellphone ni Mama dahil nabati niya sa bahay. Ay nagkabaw ni auntie ako. At pagkatid ko nga sa cellphone ni Mama ay agad-agad na din akong umuwi sa bahay para gumawa ng content. Kitaan nyo mati kinabala na ito yung tao niya. Kaslad na nakita ng alampong ka nagtaray-taray pa. At habang gumagawa naman ako ng content ay ito yung kapatid ko na naglalaba. Naggagatmat ka no George. Kita man taolong ka silang korte nga helmet. At ng mga alas 10 na ay pumunta na din ako agad sa palengke dahil kukuha ko ng ulam namin para sa tanghalian. Oy uncle, tabot-tagong mo, nagdakkel. At nang pagdating ko nga sa palengke ay nadatnan ko si Mama na nagluluto ng paksiw na sapsap. Naghimas ay ito yung asidaan. Tapos nagchop na din si Mama ng manok para dagdag daw dun sa ulam namin mamayang tanghalian. Dahil baka daw ayaw ng mga kapatid ko yung sapsap. Ito yun ni George, nagtinula tamanon. At nang pagkakuha ko nga dun sa mga lulutuin na agad na din akong umuwi sa bahay para makapagsimula na ako sa pagluluto. Darsem uncle, tara manak man taluto. At nang pagdating ko nga sa bahay ay naggalip-galip na nga ako ng sibuyas. Tapos nagtal-tal na din ako ng bawang. Tapos ginalip-galip ko na din ito. Insarnok mata na uncle ay jilaya ngayon no kisanan nga kapada ti sakak nga kunak manan. Nalpas ko ngayon no kisan uncle lakat tinaltal ko matsak ginalip-galip. Naitan uncle, yung gisa ko na yung karne ti manukan tapos kinalubak tanong burek. Nung nagbuburak na ito akit nilagyan ko na ng paminta. At syempre nilagyan na din natin na ng magic syrup para mas masarap. Hano daw? Nung nilagyan ko na ng pampalasa at hinalo-halo ko na parang siminto. And lastly, nilagyan na natin ito ng bitsin. Apo! Dapat pa English mo! At syempre nung nahalo-halo ko na ito ay hiraman na mo na uncle no pasado mo lang dito panlasam. Kiwis-kiwis ka pa mo George. At syempre pagkatapos kong magluto ay pupunta na din agad kaming palengke dahil gutom na daw si Mama. Gamit namin ang garong naming original. Ang aming Suzuki Smash 110 na marami ng pinagdaanan at maraming injury na din ang naranasan. Ang nyaitan uncle, pinagbalin mo mga taon. At pagkadating nga namin sa palengke, agad na din kaming kumain dahil gutom na daw talaga sila. Kitaan niyo mo uncle, sige pangal lang. At nang kinapunan nga ay pumunta kami sa ice plant dito sa may Bayambang para bumili ng yelo pang re-ice sa aming mga paninda. Ice plant garod uncle, sugarod niya ice tigatangam, alangan mga bagas. Ito na nga pala yung mga binili naming ice at pabalik na din kami sa palengke para makapagsimula na kami sa pagre-ice ng aming mga paninda. At pagkadating nga namin dun sa palengke ay tulad ng dati mag-uusob muna ako para hindi mabahuan yung damit ko ng mga mabahong tubig na galing dun sa mga paninda namin. At syempre manay-samay-sa ko nang nilabas yung mga paninda namin para makapagsimula na kami sa pagre-ice. At pagkatapos ko ang tanggalin yung mga paninda namin ay nagsimula na din akong magkaras ng mabahong tubig dun sa loob ng freezer namin para hindi masira yung mga paninda at mapanatiling fresh ito. At pagkatapos ko ang magkaras ay minesa-mesa ko nang binalik yung mga paninda namin para ma-re-ice na din namin para matapos na ang trabaho namin at makapag-merienda na kami. Sus! Merienda la permite pampanonoto mapaw! At syempre habang nagre-re-ice tayo ay nag-usob na din yung kapatid ko dahil idol na idol talaga ako ng kapatid ko na ito. Tapos nandito din si Bunso na nanggugulo dahil nagme-merienda siya at nagpapaapal siya sa amin. Unay mo lahit yung ubingan na yan, tagpaapal pa mo lang, garutugod la garuti chan me. At habang nagre-rest kami, dumating din to siya, may siya nga pala yung nagugupit sa akin. Nakausob din siya gaya ko, hindi ko alam kung nainitan lang talaga siya o sadyang idol niya lang talaga ako. Ang yakan George, apay famous ka.
At nakipagmarites muna siya sa amin habang hinihintay niya yung gugupitan niya. At nang matapos na kami sa pagre-rice ay nilagyan ko din to ng sako sa ibabaw para hindi sumingaw yung lamig. At hanggang dito na lamang muna ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Peace!